Dear Miss Kay, ako po si Marites. Hindi ko po tunay na pangalan. 38 taong gulang na ako, tubong Pangasinan. May 3 kong anak sa Pilipinas. 14, 10 at 8 ang edad nila ngayon. Halos 1 dekada na rin akong pabalik-balik sa abroad. At 4 na taon na akong tuloy-tuloy na dito sa Hong Kong. Nandito ako bilang domestic helper. Matagal na akong hiwalay sa asawa ko, Miss Kay. Nang dumating ako rito, maliit pa lang ang alaga kong si Nathan. Ngayon ay 3 taong gulang na siya. Malambing ang bata at sobrang dikit nito sa akin. Halos araw-araw, "Yaya, come play with me," ang bukang bibig niya. Kung minsan nga, naiisip ko na baka hindi kayanin ng bata kapag umalis na ako. Ang amo kong lalaki ay itatago natin sa pangalang Daniel Wong. 42. Tahimik tong tao pero maayos naman kung makitungo. Hindi siya pala utos, gaya ng ibang employer na naririnig ko mula sa mga kasamahan kong OFW. Kung mag-utos man, diretso at malinaw lang. "Tess, please prepare kanji for Nathan." Ganun lang, walang sigaw, hindi mayabang. Ang amo kong babae ay itatago ko sa pangalang Clarice. Isang negosyante. Laging nasa biyahe. May mga linggo na hindi siya umuuwi at kapag nandito man, halos naka-Zoom meeting buong araw. Kapag tinatanong siya ng alaga kong si Nathan, madalas ang sagot niya na, "Later Nathan, Mama's busy." Ang buhay ko dito paikot-ikot lang, Miss Kay. Gigising ng maaga, magluluto ng breakfast, maghahatid kay Nathan sa playgroup, maglilinis ng bahay, maglalaba, magsasampay. Tanghali, magluluto ulit. Hapon, susunduin si Nathan, patutulugin ng maaga, tapos aasikasuhin ang mga gamit para sa kinabukasan. Pero sa simpleng routine na yun, doon unti-unting nag-iba ang takbo ng buhay ko. Ngayong mag-4 na taon na ako sa kanila, may nangyari ho na hindi ko inaasahan. May nangyari sa amin ng amo kong lalaki, Miss Kay. At yun po ang confession na ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Minsan, late na umuwi si Sir galing opisina. Ako noon abala sa kusina. Nag-aayos ng mga pinagkainan. Dumaan siya at napahinto sandali. "Tess, you haven't eaten yet?" Tanong niya habang tinuturo ang plato. Napangiti ako. "Later sir, finish work first." Pero umiling siya. "No, sit down. Eat now, you work whole day." Parang natigilan ako. Hindi normal sa amo na unahin ang katulong. Pero sinabayan niya ako sa lamesa. Tahimik kaming dalawa, pero ramdam ko na iba ang tingin niya sa akin. At habang lumilipas ang mga araw at buwan, napapansin ko na mas madalas niya na akong kausapin, hindi lang tungkol sa trabaho. "You miss your kids?" Minsan tanong niya habang pinapriguan ko si Nathan. "Yes sir, always," sagot ko. Tahimik siya saglit bago muling nagsalita. "Nathan, lucky to have you. You take care of him more than anyone." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, Miss Kay. Pero sa mga mata ni Sir, may lungkot. Para bang may pag-amin na hindi niya masabi ng direkta. Isang araw, dumating ang amo kong babae mula Singapore. Pagod na pagod, bit-bit ang isang mamahaling bag. Si Nathan, sabik na sabik. "Mommy, play with me?" Ngumiti siya, pero hindi tumagal. "Not now, Nathan. Mommy has calls." Naiwan si Nathan na nakasimangot. At ako ang nilapitan niya. "Yaya, stay with me." Yumakap siya sa leeg ko at ayaw nang bumitaw. Napansin ko yung amo kong lalaki na nakatayo sa gilid. Nakatingin sa amin. Hindi nagsasalita, pero ramdam ko na lalo siyang nadadala sa nakikita niya. Na mas nagiging ina ko kay Nathan kaysa sa asawa niya. Dumating ang pagkakataon na si Madam ay kailangang magbiyahe ulit. Mahigit 1 linggo sa Shanghai.
Naiwan kaming tatlo. Ako ho, si Nathan at si Mr. Wong. Doon ko naramdaman ang kakaibang closeness. Pagkagising ni Nathan, "Yaya Tess, eat with us," sabi niya habang nakaupo. "Sit, Tess," dagdag pa ni Sir. "Family breakfast." Natigilan ako. Family? Ang salita na iyon para bang hindi dapat sa akin. Pero narinig ko mula sa amo ko mismo. At nung gabi, matapos kong patulugin si Nathan, nag-aayos ako noon ng mga laruan sa may sala. Dumaan si Mr. Wong, bitbit ang laptop. Imbis na dumiretso sa kwarto, umupo siya sa may sofa. "Tess," tawag niya. "Yes, sir?" "You don't get lonely here?" Tanong niya habang nakatingin sa akin. Napalunok ako. "Sometimes, sir, but I need to be strong for my kids." Tumango siya. "I understand. I feel lonely too. House is quiet when Clarice not here. Only you make it different." Para bang tumigil ang oras? Hindi ko alam kung paano sasagutin yun. Nakangiti lang ako ng tipid at nagpaalam na magpahinga na ako. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko ang kakaibang pagtibok ng dibdib ko. Simula nun, Miss Kay, naging mas madalas ang simpleng usapan naming dalawa. Hindi na lang basta prefer food o clean dish. Kung minsan, nagtatanong na siya kung kumusta ang pamilya ko. Minsan, tatanungin niya kung gusto kong sumabay sa pagkain. At sa bawat simpleng concern niya, unti-unti ho akong natatangay. Hindi ko alam kung awa lang ba o totoo ngang may nararamdaman siya para sa akin. Pero malinaw sa akin ang isang bagay, Miss Kay. Nasa gitna na ako ng sitwasyon na hindi na basta trabaho lang. Noong panahong wala si Madam, nasa Shanghai siya para sa isang linggong business trip. Naiwan kaming tatlo sa bahay. At sa unang araw, parang normal lang. Ang routine ko, gigising ng maaga, magluluto, maglilinis. Pero habang tumatagal, ramdam kong mas nagiging madalas ang atensyon sa akin ni Sir. At isang gabi, matapos kong patulugin si Nathan, nasa kwarto siya, mahimbing na yung tulog. Ako'y nagligpit ng mga gamit sa sala. Hindi ko alam na nandun si Sir sa sofa at nagbabasa ng mga dokumento. "Tess, sit here a while," sabi niya at tinapik pa yung upuan. Nag-alangan ako noon. No sir, still need to finish cleaning," sabi ko. Pero ngumiti lang siya. "It's okay, Tess. House is already clean. Just sit," sabi niya. Then umupo ako. Medyo kabado. Tahimik pa ako ng ilang minuto. Hanggang sa nilapag niya yung hawak niya at tumingin ng diretso sa akin. "You work so hard every day." Mahina niyang sabi. "Do you ever take time for yourself?" Napayuko ako. "Not really, sir. My time for work, for kids in Philippines, that's all." Tumango siya. "Sometimes, I wish I could give you more. You deserves more than this life." Kinabahan na ako noon. Parang ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko nga alam kung usapan lang ba yun o may iba ng kahulugan. Tumayo ako para umalis na sana. Pero bigla niyang hinawakan yung braso ko. Hindi naman humahigpit, pero ramdam ko yung init ng palad niya. "Marites," bulong niya. Parang nanuyo ang lalamunan ko nung binigkas niya yung buong pangalan ko. Gusto kong bawiin yung braso ko pero hindi ko magawa. Napatitig ako sa kanya. At doon ko lang napansin yung itsura niya. Para siyang pagod. Pero may lambing ang mga mata. Hindi naman siya nagsalita agad. Imbes ay marahan niyang nilapit ang kamay niya sa akin. Hinawakan ako na nanginginig pa. "I know this is wrong," sabi niya ng mahina. "But I cannot stop how I feel." Ramdam ko yung init ng kamay niya. At sa loob-loob ko alam kong mali. May asawa siya. May pamilya ako sa Pilipinas. Pero sa tagal ng panahong malayo ko sa lahat ng yakap at lambing ng isang tao, parang bigla akong nakaramdam ng init. Ilang taon na rin na
Walang lalaki sa buhay ko. Hanggang sa hindi ko na napigilan. Nung dumikit yung balikat niya sa balikat ko. Para bang may kuryente na dumaloy sa katawan ko. Sir, this is not good. Mahina akong sabi. Ngumiti siya. But it feels right. At bago ko pa maisip kung lalayo ako, marahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Hindi iyon mabilis. Hindi rin bigla. Para bang binigyan niya ako ng oras para tumanggi, pero hindi ako umiwas. Hanggang sa naramdaman ko yung labi niya sa labi ko. Mainit at para bang punong-puno ng lambing. Napapikit ako noon, Miss Kay. Para akong natulala. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakalimutan ko na isa lang akong kasambahay. Naghiwalay kami at pareho kaming tahimik. Ramdam ko yung init sa pisngi ko at parang hindi talaga ako makatingin ng diretso sa kanya. I'm sorry, bulong niya. I shouldn't, but I can't help it. Tumayo ako at agad pinilit ang sarili kong ngumiti. I need to sleep, sir. Tomorrow is many things to do. Tumango siya. Hindi na nagpumilit. Good night, Tess. At umalis ako papunta sa kwarto ko. Nanginginig pa rin ang katawan. Kahit wala pang nangyayari sa aming dalawa. Kahit halik lang yun. Hindi ako nakatulog buong gabi. Akala ko matapos noon, iiwasan na niya ako. Pero hindi ho. Dahil kinabukasan, mas naging maingat siya pero mas ramdam ko yung tingin niya. Kapag hinahatid ko si Nathan sa playgroup, nararamdaman kong hindi na ako basta katulong sa paningin niya. Later, I will work from home. Sabi niya habang naglalakad kami. Maybe you cook dinner. We eat together. Parang ordinaryong utos lang. Pero sa tono niya, iba ang dating. Hindi lang pagkain ang ibig sabihin, kundi oras na magkakasama kami. At sa loob-loob ko, kahit anong pigil ko, alam kong hindi ko na rin kayang umiwas. Pagdating ng gabi, si Nathan ay maagang natulog dahil pagod sa school. Ako naman, nagluluto sa kusina. Dumating si Sir bitbitang wine. For dinner, sabi niya habang nilalapag ang bote. Napalunok ako. Sir, I don't drink. You can try little, sagot niya. Habang kumakain kami, parang ordinaryo lang naman ang usapan. Tungkol lamang kay Nathan. Tungkol sa trabaho niya. Pero habang tumatagal, mas nagiging personal. You never think to have someone here? You're alone too long. Tanong niya habang nakatingin sa akin. Hindi ako nakasagot. Sa halip, yumuko lamang ako. Tapos bigla niyang hinawakan ng kamay ko sa mesa. Hindi na ako nakalayo. At bago ko namalayan, nakalapit na siya ulit. At naganap na ang hindi dapat mangyari. Hindi ko na ho ikikwento ang detalyado. Pero nung gabing yon, hindi kami nakapagpigil. At sa unang pagkakataon, bumigay ako sa damdamin at pangungulila. Sabik na sabik ako noon, Miss Kay. Alam niyo ba yon? Kung meron mang OFW rin ditong nakikinig, alam niyo ang pakiramdam ng ilang taong walang kasamang lalaki sa buhay. At aaminin ko, Diyos ko, para akong mababaliw sa namagitan sa amin ni Mr. Wong. Malandi na akong malandi, pero tila nakalimutan ko lahat. Alam kong simula iyon ng mas malalim na problema. Hanggang lumipas pang mga araw, Miss Kay, nahihiya akong tumingin sa amo ko. At isang gabi, pagkatapos kong patulugin si Nathan, tumawag si Sir mula sa sala. Tess, come sit here for a while. Hindi na ako katulad ng dati na nagdadahilan. Umupo agad ako. At doon, magsisimula ulit kaming mag-usap. Tungkol sa lungkot niya dahil palaging wala ang asawa niya. Hanggang sa hindi na lang salita ang nagiging palitan namin. Minsan nahawakan niya yung kamay ko. Habang nagkukwento siya, minsan naman hihilig siya sa balikat ko. At kalaunan, halos gabi-gabi, mauwi yun sa bagay na hindi ko na kayang itanggi. Ang relasyon naming bawal. Naging routine na rin namin yun, Miss Kay. Na kapag wala ang amo kong babae,
Para kaming may kasundo ang dalawa. Na pagkatapos ng lahat ng gawain ko, kapag tulog na ang alaga ko, doon siya lalapit. Minsan sa may sala, minsan pati sa kwarto ng bata habang nagbabantay ako. At minsan sa kusina. Hindi ko masabi kung paano nangyari na ganun lang kabilis. Pero pag humaplos na siya, kapag bumulong siya ng, "Thank you, Des," lalo akong bumibigay. At oo, inaamin ko sa sarili ko, hindi lang siya yung nakaramdam. Dahil ako man, matagal na akong sabik sa lambing at yakap ng isang lalaki. Pero hindi ho ibig sabihin nun wala akong konsensya. Pagkatapos ng bawat gabi, lagi akong nakahiga, nakatingin sa kisame ng maliit kong kwarto at tinatanong ang sarili ko, ano na bang ginagawa ko? Paano kung malaman ng asawa niya? Siguradong terminate ako. Baka ma-blacklist pa ako dito sa Hong Kong. Paano kung makarating din sa pamilya ko sa Pilipinas? Anong mangyayari sa akin? Pero kinabukasan, uulit na naman ako. Papayag na naman akong may mangyari sa amin. At doon ko napagtanto na minsan, kahit mali lahat, ang puso at katawan mo pa rin ang masusunod. Dumating si Madam isang Biyernes. Galing siyang Europe. Dala-dala ang ilang shopping bag. Halata sa itsura niya. Pagod na pagod siya, pero masaya sa mga transaksyon niya sa negosyo. Pagdating niya, sinubukan kong iwasan ng tingin si Sir. Kinabahan kasi ako. Pero ang amo kong babae, parang wala lang. Inabutan pa nga ako ng pasalubong, isang keychain mula sa hotel. "Here, Tess, for you," malamig niyang sabi. "Thank you, ma'am." Sagot ko na lamang dito sa ngiti. Si Nathan naman, sabik na yumakap sa kanyang mommy. Pero mabilis ding bumitaw. "Mommy, play?" "Later, mommy's tired," sagot niya habang nasa telepono at may kausap. Doon ko lang muling napansin ang itsura ni Sir. Tahimik siya noon, pero yung mga mata niya, kakaiba. At alam kong ako ang naging kanlungan niya sa mga panahong to. Isang araw, nagkaroon ng fever si Nathan. Hindi nakapasok. Nabantay ko siya buong maghapon. At si Sir, nag-work from home para lang matutukan din ng anak. At gabi na noon, habang bantay-bantay ko yung bata, lumapit ang amo kong lalaki at tinabihan ako. "You take care of him. Just like real mother," sabi niya habang pinagmamasdan si Nathan. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko masabi ang, "Sir, don't." Hindi ko na rin naitulak ang kamay niyang humawak sa balikat ko. Sa halip, hinayaan ko siya. At sa mismong kwarto ng bata, habang himbing na himbing si Nathan, muling may nangyari sa amin. Ilang linggo na ang lumipas, paulit-ulit yung mga gabi. Paulit-ulit din akong nagigilty. Pero hindi ko maitatanggi. May bahagi ng puso ko na natututong umasa. Minsan, habang kumakain kaming dalawa ni Sir at Nathan, naiisip ko, paano kung ako na talaga yung kasama nila? Paano kung ako na yung asawa? Pero agad kong pinapawi yun. Hindi ako dapat mangarap. Isa lang naman akong OFW na may sariling anak sa Pilipinas. Minsan, umuwi si Madam nang hindi inaasahan. Gabing-gabi. Sabi niya napaagang flight mula Singapore. Nagulat ako at halos matapon ko yung nililinis kong baso. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya ako at si Sir na magkasama sa sala. Nanonood ng TV habang tulog na si Nathan sa taas. "What are you doing?" tanong niya. Medyo malamig pero hindi naghihinala. "Nothing, just TV," sagot agad ni Sir. Tumangulang siya at dumiretso na sa silid. Pero ako, halos manginig ako sa kaba. Pagkatapos noon, kinausap ko ng amo kong lalaki. "Be careful, Tess, next time. Don't sit with me when she's not out long time." Tumangulang ako. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong hindi rin naman magtatagal. Baka posibleng mabuking kami. At alam kong ako ang kawawa. Normal ang ikot ng araw ko bilang kasambahay. Gising ng maaga,
Magluluto, maglilinis, mag-aalaga. Pero sa gabi, kapag tulog na ang bata at wala si Madam, iba ang nangyayari. Tess, tawag ni Sir mula sa sala. Come here. Alam ko na yung mangyayari. Magsisimula ulit kami sa mga simpleng kwentuhan. Minsan tungkol sa trabaho niya at tungkol sa mga anak ko sa Pilipinas. Pero lagi din naman nauuwi sa hawak kamay, sa dikit ng balikat at sa yakap na hindi ko matatanggihan. Hanggang sa paulit-ulit na lang, gabi-gabi may nangyayari sa aming dalawa. Hindi ko na matandaan kung ilang beses na may nangyari. Pero alam kong sa bawat gabing yun, mas lalo akong natatali sa kanya. Kapag umuuwi ang amo kong babae, bumabalik kami sa pagiging ordinaryo. Ako bilang yaya o katulong, si Sir naman bilang amo. Tahimik, pero minsan nahuhuli ko siyang tinitingnan niya ako habang kumakain sila sa mesa. Si Madam naman, walang pakialam yun. Mas madalas na busy sa laptop. Nathan, Mommy will travel again next week. Ang lagi niyang sinasabi habang nakatingin sa screen. At doon nagsisimula ulit ang pagkakataon namin ni Sir. Sa tuwing aalis siya, lalo naming sinasamantala ang oras. Hindi naging madali ang pagtatago, lalo na kapag biglang uuwi si Ma'am nang hindi inaasahan. May pagkakataon na muntik na niya kaming mahuli. Isang gabi noon, nasa kusina kami. Nagsisimula pa lang kaming maglapit nang biglang bumukas ang pinto. Dumating siya mula sa isang business trip, mas maaga kaysa sa schedule. Halos mapatalon ako sa gulat at nagkunwaring naglilinis ng mesa, habang si Sir kunwari nagbukas ng ref para uminom ng tubig. What are you doing? Tanong niya, malamig ang tono. Just latest duck. Sagot ni Sir na kalmado lang. Tumangulang to at dumiretso na sa kwarto. Ako naman, halos mabingi sa lakas ng tibok ng puso ko. Pero sa kabila ng guilt at takot, hindi ko maitanggi na may bahagi ng sarili ko na nasasanay na sa ginagawa namin. Minsan, habang tulog si Nathan, tatawag si Sir mula sa kwarto niya. At alam ko na yung ibig sabihin nun. Minsan din kapag nag-work from home siya, habang ako'y nag-aayos sa study room, bigla siyang lalapit at hahawakan ng kamay ko. Sabay bulong ng, later, when Nathan sleeps. Lagi rin akong bumibigay. Habang paulit-ulit kaming nadadala sa bawal naming relasyon, nagsimula na ring magpakita ang katawan ko ng senyales na hindi ko maipaliwanag. Bigla akong naalala, ilang linggo na yata na hindi ako dinatnan. At nahihilo na ako minsan. Nung nakaraan nga, sumumpong ang hilo ko habang naglalaba ko. Pero imbis na agad umamin, tinago ko muna. Ayokong isipin agad na buntis ako. Ayokong aminin na baka totoo yung kinakatakutan ko. Kaya kahit gabi-gabi may nangyayari sa amin, kinikimkim ko yung kaba. At isang gabi, habang nasa sala kami tahimik na magkatabing nakaupo, nagtanong si Sir, Tess, you look tired these days. Are you sick? Napayuko ako. No sir, maybe just stress. Pero hindi siya naniwala. I can bring you to clinic if you want. Umiling ako. Not now, I'll be fine. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Tell me if something wrong. I will take care of you. Naiiyak ako noon. Kasi alam kong sa mga gabing paulit-ulit namin ginagawa yung bawal, hindi lang basta init ng katawan ang namamagitan sa amin. May damdamin na. At doon ako lalong natatakot. Isang araw noon, day off ko. Lumabas ako para bumili ng personal kong gamit. Kasama sa binili ko ang pregnancy test. Kinabahan ako habang nakaupo sa maliit kong kwarto. Hawak yung maliit na kahon. Pinagpapawisan yung palad ko. Paulit-ulit kong iniisip, paano kung totoo? Paano kung buntis ako? At yun na nga, ginawa ko yung test. At nung makita ko yung 2 linya, gumuho yung mundo ko, Miss Kay. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa amo kong lalaki. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin yung asawa niya. At lalong hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga anak ko ang nangyari sa akin. Pero malinaw na malinaw sa akin.
Sa paulit-ulit na may namamagitan sa aming dalawa ng amo kong lalaki, heto ang bunga. Nang matuklasan kong buntis ako, gabi-gabi na akong hindi makatulog. Paulit-ulit kong iniisip kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yung mga anak ko sa Pinas at kung anong maaaring mangyari sa akin dito. Kaya naman nagpasya ako. Kailangan ko nang umalis. Malapit na ang end ng kontrata ko, pero hindi ko alam kung kaya ko bang hintayin yun. Kaya naman naiisip ko, mukhang kailangan ko nang umalis. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal, ramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Alam kong kailangan ko na talaga magpaalam. At habang kumakain si Sir at si Nathan, halos hindi ako makatingin. Pagkatapos ng pagkain, tinawag ko si Sir. Sir, can I talk to you? Yes, Tess. What is it? Sagot niya habang inaayos ang gamit niya papasok sa opisina. Huminga ako ng malalim. I think I need to go back to Philippines. Parang natigilan siya. And why? Did something happen? Umiling ako. No, sir. Just my children. I miss them. They need me. Tumingin siya ng diretso. And Nathan, he needs you too. Hindi ako nakasagot agad. Kasi totoo yun. Halos araw-araw si Nathan sa akin lumalapit, kumakapit. Ako ang lahat-lahat. Gumigising, nagpapakain, nag-aalaga. Kung aalis ako, paano siya? Pagdating ng hapon na habang naglalaro kami ni Nathan, bigla ko siyang sinabihan na, Nathan, Yaya might go home to Philippines. Napahinto siya. No, Yaya stay here. Don't go. Niyakap niya yung leeg ko ng mahigpit. Halos hindi ako makahinga. I don't want. I cry if you go. Parang tinuhog ng karayom ang puso ko. Kasi hindi lang basta iyak ng bata yun. Ramdam kong totoo. Ramdam kong mahal niya ako na parang ako yung nanay niya. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Paulit-ulit siyang umiiyak at sinasabing, Yaya, don't leave me please. Doon na rin dumating si Sir. Pumasok sa kwarto at nakita kaming dalawa. Lumapit siya at tinabihan kami. See, he cannot lose you, Tess. Paglabas namin sa kwarto, doon ko hinarap si Sir. Tell me the truth. Why do you want to leave suddenly? Tahimik lang ako. Nakatingin siya ng diretso sa akin. Marites, I know something is different. You look pale. You're not the same these weeks. Hindi ko na napigilan. Umiyak ako at mahina akong sinabing, Sir, I'm pregnant. Parang natulala siya. Hawak pa rin niya yung balikat ko at sa ilang segundo, hindi siya nagsalita. Akala ko magagalit siya. Akala ko iiwas. Pero imbis, hinawakan niya yung kamay ko. Mine, tanong niya ng mahina. Tumango lang ako, hindi makatingin. At doon ko narinig ang hindi ko inaasahan. Then, I will take care of you. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas lalo kong dapat matakot. Totoo na gusto ko ring maramdaman na hindi ako nag-iisa. Pero alam ko, kapag nalaman ng asawa niya, kawawa ako. At paano kapag nalaman ng pamilya ko sa Pilipinas? Sir, this is wrong. Sabi ko nang umiiyak. I cannot stay here forever. What if Madam finds out? What if my family knows? Pero mahigpit siyang nakatingin sa akin. I don't care. I care about you. About Nathan. We need you, Marites. Lumipas ang mga araw, paulit-ulit akong nagtatangka magpaalam. Pero tuwing babanggitin ko yun kay Nathan, umiiyak siya, hindi makakain at hindi rin makatulog. Lagi niyang sinasabing, Yaya, don't go. If you go, I go with you. At tuwing nakikita yun ni Sir, lalo siyang nagpupumilit. Please, don't leave him. Don't leave me. At doon ako lalo pang nalilito. Hanggang sa dumating yung dapat na renewal ng kontrata ko. Kinuha ko yung form at matagal ko tong tinitigan. Sa puso ko gusto kong umalis.
Pero sa mga mata ng Nathan, sa mga yakap niya gabi-gabi, at sa mga salita ng amo kong lalaki na puno ng pakiusap, hindi ko magawa. Pero isang gabi, kinausap niya ako. Tess, even if you don't renew, I will support you. Our child. After baby, come back. I will bring you here again. I need you. Nathan needs you. Naiyak ako noon, Miss Kay. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa pamilya ko sa Pilipinas ang pagbubuntis ko. Pero isang bagay ang malinaw. Si Mr. Wong, hindi lang basta amo. At si Nathan, hindi lang basta alaga. Mahal nila ako. At kahit mali, natutunan ko ring mahalin sila. Nangako si Mr. Wong na palihim niya akong susustentuhan, yung anak namin. Pero nangako rin akong babalik ako pagkatapos kong manganak. Ako si Marites, isang OFW na nagtrabaho sa Hong Kong para sa kinabukasan ng mga anak ko. Pero sa paglipas ng mga taon, nadala ho ako sa bawal na relasyon. At ngayon, dala ko yung lihim na magbabago sa buhay ko. Uuwi ako ng Pinas dahil alam kong delikado, lalo na kapag nalaman to ng amo kong babae. Ayaw kong ma-blacklisted ako dito sa Hong Kong. Pero alam ko, paprotektahan ako ni Mr. Wong. Ito ho yung liham na daladala ko. Ito ho ang aking confession. Isang kasalanang nag-ugat sa pangungulila at isang pagmamahal na hindi dapat pero hindi napigilan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At muli, maraming salamat po. At sa mga katulad kong OFW, mag-iingat po kayo palagi.